The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng sumusubaybay dito po sa ating CGS Simbahay Platform. Wini-welcome po natin ang lahat ng mga pastors kasama ng kanilang mga asa-asawa. Gayon din po sa lahat ng mga primaries, sa lahat ng mga leaders. Welcome po natin ang lahat ng mga attendees, ang ating pong mga invite. Welcome din po natin ang lahat ng mga tatay, mga nanay, mga kabataan na kasama po natin ngayon na nanonood sa Luzon, sa Bisaya at maging sa Mindanao. Wini-welcome din po natin ang ating mga kapatiran at lahat ng invite na nasa iba't ibang mga bansa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, marami pong salamat o Diyos sa umaga pong ito na kami ay iyo pong binigyan ng pribilehiyo upang ikaw ay aming sama-samang dakilain, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. God, sa umaga pong ito, O Diyos, amin pong hinihiling na ang banal na Espiritu ang siya pong magliwanag, ang magbigay ng bagong kaalaman, kapahayagan, upang sa amin pong pag-aaral na yung salita ay amin po itong maintindihan at maunawaan. Dalayan ko, O Diyos, na ang aming pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay magbigay ng bagong paghamon sa bawat isa na kung saan ito ay aming panaligan, ito ay aming gawin at sundan, O Diyos, upang kami ay magtamasa ng mga pagpapala at pangako na nagmumula po sa inyo. Dalayan ko, O Diyos, na bilang gagamitin mo sa umaga pong ito, akin pong isinusuko sa inyo ang aking buhay, ang aking pagkatao, ang aking bibig, na ito, O Diyos, ay makapaghayag ng iyong kadakilaan sa lahat ng makikinig ngayon. Salamat po, Ama, sa inyo po ang kapurihan at kadakilaan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. So, sa ating pong pagsamba, tayo po ay makiisa sa ating pong awitin na inihanda ng ating CGS worship team upang sa ating pong pananambahan sa umaga pong ito. What a wonderful day to worship the Lord. Thank you, Jesus. Sa oras na to, we can dance and we can shout praises sa Panginoon. With all our hearts, let's declare. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. One more time. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and Running over. give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Amen. We will give back to you, Lord. Thank you, Jesus. Let's declare from your heart. From your heart, give your best. Give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy, and don't be tired. Learn from the widow in the Bible who gave her last time. So give, And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. so give, So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down,
don't understand what they've been cut off from heavenly blessings. But abundant life and prosperity begins when you prove your love to God by giving to Him. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shamed together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. So give, And it will come back to you. Good measure, pressed down, shamed together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. we give. When you give to the Lord. When you give, When you give to the Lord. when you give, When you give to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the message. Yours is the glory and the praise. Hallelujah. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nung nakaraang Sunday, ay atin pong narinig ang mensahe tungkol sa pagbibigay. At atin pong nalaman na sa pagbibigay, mayroon palang pananaw ang Diyos. Mayroon pala siyang saloobin na sa Kanya nagmula ito. Kaya sa atin pong pagpapatuloy ngayon, ay atin pong bibigyang halaga ang pagbibigay. Kumbaga, ito po ay isang continuation about giving. Dahil kung atin pong papansinin, karamihang sipi ng Biblia mula po sa Old Testament hanggang New Testament, no? Mas marami ang tumutukoy sa pagbibigay. Mas marami po ito kaysa sa pananampalataya. Mas marami po ito tungkol sa kaligtasan. Mas marami po ito tungkol sa kalagayan doon sa impyerno. Kaya ang pagbibigay po ay napakahalaga na dapat nating makita at maunawaan sa ating mga buhay. So buksan po natin ang ating mga Bible na matatagpuan po natin sa aklat ng Lucas. So Tagalog po tayo ngayon. Sabi po dito sa Lucas Kabanatang 6, ang talatay 38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Lipat po tayo sa aklat sa Old Testament na matatagpuan naman po sa Unang Kronika, Kabanatang 20, ang talatay, magsimula po tayo sa 11 hanggang 14. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. 12. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan. At ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. 13. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong kadakilaang pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob, pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. So, dito po sa dalawang chapter na ating pong binasa, no? Ay ipinapakita po dito na ang pagbibigay ay napakahalaga. Kaya po ito po ang ating tatalakayin. Ang kahalagahan ng pagbibigay.
pag sinabi pong kahalagahan, dapat alam po natin na ang pagbibigay po ay wala pong bawian. Ang pagbibigay po ay nag-aalis ng ating karapatan sa ating mga binibigay. Diba? Ibig sabihin, kapag nagbigay po tayo, wala na po dapat tayong iisipin sa ating binigay. At ang katunayan po niyan, ang Diyos, nilikha niya ang lahat ng bagay sa mundo bago niya nilikha ang tao. At ang mga ito ay ibinigay niya sa tao. Maging ang ating buhay ay ibinigay niya. At ang Diyos po ay hindi nakikialam kapag kanya nang binigay. Wala na po siyang pakialam. Kaya nga pansinin po natin, tayo mga tao, kung ano-ano ang ating mga ginagawa sa ating katawan. Andyan, nagpapatato. Andyan, binabago ang ilong. Andyan, binabago ang mga parte ng ating katawan. Ang Diyos po hindi nakikialam. Hindi niya pinapakialaman dahil ito po ay kanya nang ibinigay. Maliban na lang kapag ibinalik natin ito sa kanya. Saka lamang siya makikialam. Kaya nga po, ang kahalagahan ng pagbibigay ay ating pong pag-aaralan sa ngayon. At ito po ang ating tanong. Bakit mahalaga ang pagbibigay? Bakit nga ba napakahalaga ang pagbibigay? No? So number 1, balikan po natin yung aklat ng Lucas. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. So ibig sabihin, kaya mahalaga ang pagbibigay dahil una, pagbibigay ay utos ng Diyos. Utos ito ng Diyos. Sabi po dito, magbigay kayo, it means, ito ay isang mandato ng Diyos, ito ay isang panuntunan ng Diyos, na dapat ang lahat ng may relasyon sa Diyos ay dapat nagbibigay. Ibig sabihin, walang disciple, walang naglilingkod sa Diyos na hindi dapat nagbibigay. Kasi malinaw, sabi dito, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. No? Katulad ng sinabi ko po kanina, kapag tayo po ay nagbibigay, inaalis po natin yung ating karapatan sa ating mga ibinigay. At bukod dito, kapag tayo nagbibigay, tinatanggal po natin sa isipan natin yung motibo na magbibigay ako dahil ako'y pagpapalain. Magbibigay ako dahil ibabalik to ng Diyos. Hindi po. Kasi dito po, pinapakita na matik na po ito. Kapag tayo nagbigay, matik, bibigyan tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos. Kaya nga po dito, pinapakita po sa atin, na ang pagbibigay, ang Diyos ang unang nagpamalas nito. Ang Diyos ang unang nagpakita kung paano niya pinadama yung pagiging kanyang generosity. Simula po nang likhain ang mundo, bago niya nilikha ang tao, nilikha niya muna ang langit at ang lupa upang ating mamasdan at tirahan. Nilikha niya ang lahat ng uri ng isda, ang lahat ng uri ng halaman, ang lahat ng uri ng mga hayop. Ang layunin ng Diyos upang ang tao ay pahalagahan. Ibig sabihin, tayong mga tao, tayo ang binigyan ng Diyos ng pinaka-importante sa lahat ng kanyang nilikha. Pansinin po natin, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo po ang nangingibabaw o tayo po ang tawag dito, nagkokonsumo. Tayo ang sa atin lahat ang pabor, di ba? Sa madaling salita, tayong tao ang pinahalagahan ng Diyos. No? Kaya nga dito, nilikha niya ang araw, ang buwan,
para po tayo hindi mamatay sa lamig o ginaw. Nilikha niya ang hangin upang tayo makahinga. Nilikha niya ang tubig, ang ulan, para tayo may mainom. Di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Binigyan niya tayo ng kapayapaan. Binigyan niya tayo ng kaligtasan, pamilya, trabaho, kapirahan. Lahat ng ating hinahawakan, lahat ng ating nakikita, lahat ng bagay na nasa paligid natin, ibinigay ng Diyos. Pero, mayroon din po siyang ibinigay. No? Isang utos, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Kaya po, lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng ating tinatamasa, bigay po ng Diyos yan. Ipinapakita lamang ng Diyos, kung tayo kanyang binigyan, dapat din po tayong magbigay. Kaya nga, pansinin po natin ang utos ng Diyos, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Sa Bible po, wala po tayong makikitang utos na tanggap ka lang ng tanggap. Wala pong utos na ganon. Diba? Kaya nga dapat maunawaan po natin to. Kasi maraming mga nasa church, matatagal na nasa church, hindi po nila nakakamtan yung binibigay ng Diyos. Bakit? Kasi baka hindi mo sinusunod yung utos. Hindi ka nagbibigay. Hindi ka sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Hindi mo naunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay. Nakita ko mga kapatid, na kahit ikaw ay nagbabasa ng Biblia, kahit ikaw ay palaging nasa morning prayer, kahit ikaw ay madalas, na ibinibigay mo yung oras sa lahat ng gawain ng Diyos, simbahay, cell group, ginagawa mo na ang lahat. Pero hindi ka naman nagbibigay, ang pagpapala ng Diyos, hindi niya ibibigay. Kaya ang nangyayari, maraming matatagal na sa loob ng iglesia o ng simbahan, laging kapos. May kinikita, may sweldo, may negosyo, laging kinukulang. Di ba? Ang sikreto, baka hindi mo nabibigyang pagpapahalaga ang kanyang iniutos. Kaya patuloy na naranasan ang kahirapan. Diba? Hindi makaalis-alis sa kalagayan ng kakapusan. Kahit matagal ka nang naglilingkod sa Diyos, kung hindi ka naman nagbibigay, hindi ka talaga diyan makakaahon. Kahit maganda pa ang kalagayan ng iyong trabaho. Kahit malaki pa ang iyong sweldo, hindi mo matatamasa ang pangako ng Diyos, na pangapagpapala. Pero yung mga sumusunod sa utos ng Diyos sa pagbibigay, nakita ko sa CGS Bacoor, yung mga kapatiran natin doon na nagbibigay ng kanilang mga tithes in offering, ang kanilang pinansyal hindi kinakapos. Hindi sila kinakapos. Ang estado ng buhay nila, paangat ng paangat. Diba? At yan po ay kitang-kita ko sa mga taga CGS Bacoor. Na ang salita ng Diyos ay nagiging malaking patotoo sa mga tao na sumusunod nito. Kaya, atin pong bigyang pansin ang kahalagahan ng pagbibigay. Dahil kapag hindi po tayo sumunod sa utos ng Diyos, ang mangyayari po sa atin ay magiging katulad ng nangyari kay Adan at Eve. Ano bang nangyari sa kanya? Si Adan po kasi, inutusan ng Diyos, kainin mo lahat ng prutas. Kainin mo lahat ang gusto mong kainin, maliban sa isang prutas na magbubukas ng karunungan at kasamaan. Ang ginawa po nila Eva at ni Adan, hindi nila sinunod yung utos. Ano ang nangyari? Letter A, pinalaya sila sa Garden ng Eden.
Ako po'y naniniwala na yung ating mga kapatiran na naglilip the group, yung ating mga kapatiran na nawawala sa church, yung ating mga kapatiran na umaalis sa church, hindi po pastor ang nagpaalis sa kanila. Hindi po leader ang nagpaalis sa kanila. Inalis sila ng Diyos dahil hindi po sila sumunod pagdating sa pagbibigay. Iyon po ang nangyari kay Edan at kay Abe. Pinaalis sila sa Garden ng Eden. Bakit? Hindi po nila kasi sinunod ang utos. Yan po ang nangyayari sa mga taong umaalis sa church. Hindi nila kayang sumunod eh. Kaya ang gagawin nila, aalis na lang. Hindi ba? Pangalawa na nangyari, dahil hindi sinunod ang utos ng Diyos, si Edan at Abe, tinanggalan ng kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilikha. Ganyan po ang nangyayari sa mga taong nasa simbahan. Dahil hindi po sinusunod yung utos ng Diyos, tinanggalan yung kapangyarihan. Inalis yung ating authority pagdating sa kapirahan. Kaya maraming mga nasa loob ng simbahan, mga leader, kahit pastor, no? Naghihirap. Laging kapos. May pira namang dumarating. Pero bakit kapos? Kinukuha ng alin? Minsan kinukuha ni Mercury. Di ba? Minsan kinukuha, maraming kumukuha. Hindi natin namamalayan. Kasi ang kapirahan po, tandaan po natin to, ang kapirahan po ay parang tubig. Pag hinawakan mo lang yan, lulusot at lulusot yan. Hindi mo mahawakan. Yan po ang nangyari kay Adan. At yan po ang nangyayari sa mga nasa loob ng iglesia. Na kapag hindi sinusunod ang utos ng Diyos, tinatanggalan ng Diyos ng kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya, ang nangyayari, patuloy na naranasan ang kahirapan. At ang nagiging priority, si Adan ang naging priority niya nang tinanggal sa kanya yung power about sa mga nilikha ng Diyos, nagkaroon si Adan ngayon ng kaisipan. Unahin ko muna ang ipapakain ko kay Eva. Kaya siya nagtatrabaho. At ito tayo. Ang isip natin ngayon, paano ang pamilya ko? Paano ang kakainin nila? Paano ang future ng mga anak ko maliliit pa? Ang tinitingnan natin ngayon ay ang kinabukasan ng ating pamilya. Nakalimutan natin na may utos ang Diyos. Magbigay at bibigyan ka ng Diyos. Kaya ang nangyayari, ang ating pinapriority ngayon, trabaho, paano kumita ng pera, paano ko mapapakain ang aking pamilya, paano ko mabibigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Kaya, ito ang ating nabibigyang halaga. Hindi na yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi bakit? Lumayo ang supply ng Diyos sa atin. No? Pangatlo na nangyari kila Adan at Eva nang hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Nawala yung relasyon ng Diyos sa kanila. No? Dahil nawala yung relasyon ng Diyos, ito ang nangyayari sa mga nasa simbahan, nasa simbahan, no? Humihina, nawawala ng gana sa paglilingkod sa Lord. Dati, perfect mo yung pagbabasa ng Biblia. Perfect mo yung devotion. Dati, perfect mo yung morning prayer. Dati, nag-aabang ka na sa mga gawain. Hindi ka nagpapalate. Pero dahil hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos, unti-unti, nawawala yung gana. Sa una, paputol-putol ka lang mag-devotion. Paputol-putol ka lang umaati ng morning prayer. Pag umaating ka ng mga gawain, nalilate ka na. Hanggang sa nawala ka na. Kasi yung relasyon
ng Diyos, itinatanggal niya doon sa mga taong hindi sumusunod. Di ba? Nawalan ka na ng gana. Dati sa cell group, ikaw ang nag-i-invite. Pag cell group, excited ka na pumunta. 15 minutes before ng gawain, nandun ka na. Pero ngayon, 15 minutes na nakalipas, wala ka pa. Kaya yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, mga kapatid, danger po yan. No? Nawawala sa church, nawawala ang kapangyarihan sa mga nilikha ng Diyos o yung supply ng Diyos, no? At humihina, nawawala yung relasyon ng Diyos. No? Kaya, atin pong bigyang pansin, ito pong sinabi po dito, yung utos na to, kailangan nating sundin. Hindi kung kailang gusto mo lang. No? Yung iba, pag nag-aaral pa lang, nagbibigay ng kanilang tithes. No? Pero nung nagkatrabaho na, kasi nagkatrabaho na, madalang na pumupunta sa church. No? Madalang na rin magbigay ng tithes, ng offering. Hanggang sa unti-unti, nawala na si pagbibigay. No? Ipinapakita po dito, itong utos na to ng Diyos, dapat hindi po ito pansamantala. Kailangan po ito nating pilitin, no? Ang ating sarili, na sundin po ang utos na to. Kasi dapat, pag ikaw ay isang disciple, pag ikaw ay isang lingkod ng Diyos, ang pagbibigay mo sa Diyos, lifestyle yan. Natural na yan. No? Natural na ang pagbibigay mo sa Diyos. Pero, karamihan sa atin ganito. Hinihintay muna na sila i-challenge. Hinihintay muna na magkaroon ng exhortation, no? Bago magbigay. Dapat hindi po ganyan yung ating kaisipan. Kasi, tayo po ay nagbabasa ng Biblia, dapat natin itong sundin. Sabi diyan, magbigay kayo at bibigyan kayo. Ibig sabihin, ngayon, yung iba nasa face-to-face, yung iba nasa online. Saturday pa lang, dapat naka-ready na yung iyong ibibigay. Kasama yan ang paghahanda na yung sarili. Pagdating ng Sunday, dapat yung damit mo ready na, yung sapatos mo ready na. Di ba? Ready na ang lahat. Pati yung iyong ibibigay, ready na. Kasi yan ay utos. Saturday pa lang, dapat inihahanda na natin yan. No? Para sa ating pagsunod. Kaya nga po dito, napakahalaga, maintindihan po natin yung pagbibigay. The number two. No? Number two po, pagbibigay ay isang paraan ng pagpaparangal sa Diyos. No? Pag sinabi pong pagpaparangal, no? Ito po ay malaking paggalang sa kagalang-galang. Diba? Ibig sabihin, ipinapakita po yung pagpapahalaga sa isang karapat-dapat. Dapat na paggalang, attention, or pagsunod. No? Ito po yung pagpaparangal or honoring. No? Tingnan po natin ang buhay po ni David. Si David po ang magandang halimbawa dito. No? So, balikan po natin yung ating pong binasa kanina sa aklat ng Chronicle 29. No? Gusto ko po munang basahin itong verse 2 to 4. 29 verse 2 to 4. So, sa Tagalog po tayo, sabi dito, kaya sinikap kong magtipon ng mga gagamitin tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ang inihanda kong batong yunis at iba pang mahalagang mga batong panghiyas at pampalamuti. Lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol.
3, hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito, pagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay si Yahweh. May nakalaan akong 115 tulinadang ginto na mula pa sa Ophir at 265 tulinadang dalisay na pilak na inilalaang pangkalupkop sa mga dingding ng templo. So pansinin po natin, no? Si David, lahat ng kanyang inimpok, lahat ng kanyang pinagpagalan, ipinapakita dito na ang bibigyan niya ng karangalan ang Diyos. Pinapakita ni David dito, no, na itong kanyang naipong mga pag-aari, dapat ang naitataas, dapat ang nabibigyan niya ng pagpapahalaga, walang iba, ang Diyos. No? Ang Diyos. Kaya nga sinabi niya po dito, tuloy po tayo sa 11, no? Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. 13. Pinasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob, pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. No? Grabe pala itong si David, no? Sabi niya, sino ako at sabi niya, sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo. So dapat makita po natin na anumang ating mga pag-aari, ang nagbigay niyan Diyos. Dapat ang mabigyan nito ay ang pagpaparangal sa Diyos. Sa atin, Pastor, wala naman kaming ganyang mga naipon eh. Kung atin pong iuugnay sa panahon po natin, ang mayroon po tayo, katawan. Ang mayroon po tayo, trabaho. Ang mayroon tayo, yung iba, negosyo, pera, tahanan, sasakyan, iba't ibang resources, pamilya, anak, di ba? Pag-aaral. Ibig sabihin, anumang mayroon ka, dapat ito ay magbibigay karangalan sa Diyos. Sa buhay mo, nabibigay mo bang karangalan sa Diyos? Naibibigay mo ba yung oras, yung panahon, para sa paglilingkod sa Diyos? So dito po pinakita ni David, sabi ni David, ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, ang may-ari ay ang Diyos. Kapatid, ang buhay natin, ang may-ari, Diyos. Ang pinaglilingkuran natin, ang may-ari, Diyos. Ang pamilya natin, ang may-ari, Diyos. Anumang mayroon tayo sa lupa, ang may-ari, Diyos. Kaya wag nating feeling na tayo ang may-ari, kaya tayo gusto nating tayo lang ang mabigyan ng karangalan. Di ba? Tandaan po natin, ang Diyos, sa Diyos lahat nagmumula, sabi ni David. Yung karangalan, no? Sabi diyan, di ba? Sa Kanya nagmumula. Yung ating lakas, yung ating karunungan, yung ating kapayapaan, no? Ang lahat ng ating pangangailangan, ang Diyos ang pinagmumulan. Kaya, ibigay po natin sa Kanya ito. Yung ating oras, yung ating panahon. No? Ibigay natin sa Diyos. Paano natin maibibigay, Pastor? Maibibigay natin ang ating oras kapag tayo ay naghahanap ng mga tao para dalhin sa Diyos. Ibinibigay natin ang ating panahon, no?
para paglingkuran ng Diyos. Kaya, itong ating katawan, gamitin po natin to na maghanap ng mga tao na tuturuan, gagabayan, sasamahan, no? Upang sila ay maging isang lingkod ng Diyos. Gawin po natin to bilang pagpaparangal sa Diyos. Gawin po natin to bilang pagpapasalamat sa Diyos. Ito po yung gawin nating sukli sa lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Diba? Sa bagong tipan po, mayroon pong gumawa nito kay Jesus Christ. Ang Panginoong Hesus ay inimbitahan ni Simon sa kanyang bahay, no? Para yayaing kumain. At nang ang Panginoong Hesus na ay nasa loob na ng tahanan, may dumating na isang babae. Ay itong babae na to, no? Hindi naman siya, sabihin natin na isa lamang siyang bisita o panauhin, no? Pero ang ginawa itong babae, may dala-dala siyang pabango. At ibinuhos niya ito sa Panginoong Hesus. At sabi doon sa Bible, ang halaga ng pabango ay isang taong sweldo. Napakahalaga. Ibinuhos niya sa Panginoong Hesus. At nakita ito ng mga alagad. Ang sabi ng alagad, ba't mo yan binuhos? Nagalit pa. Sabi, dapat bininta mo na lang yan para yung mapagbilhan, itutulong natin sa mga dukha. Diba? So, kung babasahin po natin yan, makikita po natin yan sa Marcos, no, chapter 14. Pero ano sabi ng Panginoong Hesus? Ang ginawa ng babaeng ito, kahit saan ipangaral ang salita ng Diyos, ay matatanyag. So, ibig sabihin, yung babae, pinakita na yung kanyang ginawang pagbuhos ng pabango sa Panginoong Hesus upang bigyan ito ng karangalan. Maparangalan ang Diyos. Samantalang yung babae, kung ating titingnan, no, pag-aaralan natin, yung babae, sabi doon, ay isang, prostitute. No? Pero, yung babae na yon na isang prostitute, binigyan niya ng parangal ang Diyos na si Kristo Jesus dahil si Kristo Jesus ay mamamatay sa cross. Tayo pa kaya na nasa church? Tayo pa kaya na nakakaalam ng kanyang utos? Tayo pa kaya na binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang tayo ay pahayagan tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay? Ibig sabihin, itong babae na to, na kahit siya ay makasalanan, ginawa niyang magbigay sa Panginoong Hesus. Ng maluwag sa puso. Grabe ang ginawa ng babae. Kaya nga po sa ating pagbibigay, dapat maluwag sa puso. Dapat may kusang puso. Kaya nga po sa pagbibigay, ang usapan po dito puso. Di ba? Sinabi po yan sa Matthew chapter 6, verse 21. 20 or 21. Di ba? Na kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ibig sabihin, ang pagbibigay sa Diyos, usapang puso. Ang pagbibigay ng karangalan sa Diyos, motibong puso, nasa puso. Diba? Nasa puso. No? At itong babae, nakita ko, katulad ni David. Inilaan ni David yung kanyang pag-aari sa Diyos dahil si David ay naniniwala na lahat ng kanyang pag-aari galing sa Diyos. Dapat tayo ganun din, mga kapatid. Kaya tayo nagbibigay dahil nagtitiwala tayo na ang Diyos ang nagbibigay. Diba? At ito ay tanda ng ating pagsunod o pagpapakumbaba.
Hindi magagawa ng tao na magbigay sa Diyos hanggat hindi po ito nagpapakumbaba o isinusoko ang kanyang sarili sa Diyos. So malinaw po yan. No? Pansinin po natin, balikan po natin yung ating binasa. Verse 14. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Ito po ay tanda ng pagpapakababa. Ito po ay tanda ng pagsuko. No? Buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. No? Sabi ni Job, hubad akong ipinanganak, hubad din akong babalik sa Diyos. Ibig sabihin, wala po tayong isamang kuting na pag-aari sa mundong ito. Kailangan nating maiparangalan ang Diyos sa lahat ng mayroon tayo. Dito, sa ating galawan ngayon, sa simbahay, online tayo, napaparangalan mo ba ang Diyos sa ginagawa mong simbahay? Marami sa atin dito batibot. Baka mayroon diyang nanonood ngayon pero nakahiga pa. Baka mayroon diyang nanonood ngayon, naka-short, nakasando, nakachinelas. Baka mayroon dyan nanonood ngayon, kumakain, nagtotoothbrush, naliligo, o may ginagawa. Kapatid, yan ba ay pagbibigay karangalan sa Diyos? Diba? Pag tayo po ay nagbibigay ng pagpaparangal sa Diyos, dapat sa umpisa pa lang, no? Ang ating pong time dito, 6 a.m. Dapat 5:30 ready ka na. 5:45 dapat nakapwesto ka na. At mula sa pagdating ng 6 hanggang sa matapos ang gawain ito, dapat nakikipag-participate ka. Nagko-comment ka kasi yan ay ginagawa mo para bigyang karangalan ang Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, pag tayo nagbibigay ng parangal sa Diyos, excited tayo. Marami sa atin, kailangan pang i-chat, kailangan pang i-remind. Hindi ganon. Di ba? Kasi sabi ni David, lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Kaya nga, maging yan ay pera, maging yan ay ang iyong sarili, ang oras, ang lahat na mayroon ka. Kapatid, gawin po natin para sa ikararangal ng Diyos. Ibigay po natin para sa ikararangal ng Diyos. Kasi yan po ang nais ng Diyos sa buhay po natin. Then pangatlo, no? Bakit mahalaga ang pagbibigay? Number 3, ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapala ng Diyos. No? Balikan po natin yung sinabi po dito sa Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Anong ibibigay? Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. No? Ibig sabihin, ang nais ng Diyos, tayo ay pagpalain. Ito yung layunin niya. Na lahat ng disciple, lahat ng naglilingkod sa Kanya, dapat maranasan niya yung pagpapala. Ayaw ng Diyos na ikaw ay puro daing, daing ka ng daing, hingi ka ng hingi, kapos ka ng kapos, kinukulang ka sa pangangailangan. Ayaw ng Diyos yan. Di ba? Ang gusto ng Diyos, kapag ikaw ay Kanyang anak, maranasan mo yung Kanyang pagpapala. Dahil kapag nakita yan ng tao, ng mga tao sa paligid mo, ng mga taong kasama mo,
ang nalulugod, ang pinapupurihan, Diyos. Ititrace nila bakit mo naranasan ang pagpapalang yan. Di ba? At pangako yan ng Diyos kay Abraham. Di ba? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay pagpapalain at ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain. So ibig sabihin, ang purpose ng Diyos sa atin, maranasan natin yung pagpapala. Maranasan natin yung pagpapala. Parang ganito yan. No? Kuha tayo ng illustration. No? Ang isang anak, o sa isang pamilya, kapag ang isang anak lumaki, maayos, maganda ang naging buhay, pag pinag-usapan yan, ang sasabihin nila, nakakatuwa naman ang parents nito. Di ba? Sabihin nila, napakabuti naman ng pagpapalaki ng magulang nito sa batang ito. Di ba? Ibig sabihin, yung ating mga anak, pag maganda, maayos, no? Yung result ng kanilang buhay, ang pinag-uusapan diyan magulang. Kasama sa pinag-uusapan talaga ang magulang. Di ba? Pero kapag ang isang anak naging busabos, naging kriminal, nagiging palaboy, ang pinag-uusapan or sinisisi ay magulang. Di ba? Sinisisi ang magulang. No? Kapag may isa dito nga sa ating sitwasyon, di ba? Napanood ko sa TV. Yung mga batang pag-alagala sa Maynila. Pag nahuhuli, no? Ang hinahanap yung magulang. Ang sinisisi yung magulang. Ang pinagsisibihan yung magulang. Tayo, ang magulang natin, Diyos. Ayaw ng Diyos na yung kanyang mga anak, ang sisisihin, ang Diyos. Naghihirap ka, naglilingkod ka sa Diyos, sasabihin mo, ang Diyos na mapagpala, tapos ikaw naghihirap. Hindi po yan disenyo ng Diyos sa atin. Ang disenyo ng Diyos sa atin, tamasahin natin ang pagpapala. Kaya nga si Kristo Jesus pumunta po sa lupa. No? Ang sabi niya doon sa John chapter 10 verse 10, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Naparito ang Panginoong Hesus, ang dala, upang tayo'y bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin, ang anak ng Diyos, gusto ng Diyos na nasisiyahan ang buhay. Amen po ba mga kapatid? Pero kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, tapos nagdarahop ka, naghihirap ka, naghihikaos ka, aba, teka lang, sino ba ang may-ari ng lahat? Ay bakit hindi maibigay sa'yo ng Diyos yan? Ang sabi niya po dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng hustong takal. Husto. Hindi, ibig sabihin, hindi kakapusin. Siksik, liglig, at umaapaw. Balikan po natin. Sabi po dito, sa takalang ginagamit mo sa iba, ay siya ring gagamitin ng Diyos. Kapatid, kailangan mo munang gawin. Kailangan munang ikaw ang maging modelo. Kailangan munang makita sa'yo na ikaw ay nagbibigay. Saka, pararaanin ng Diyos ang pagpapala. Di ba? Sabi ng Diyos, kung babasahin po natin ang aklat ng Matthew chapter 7, sabi ng Diyos, no, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. So basahin po natin yan, kung babasahin niyo po, sa Matthew chapter 7, verse 11. Diba? Ibig sabihin,
ibibigay ng Diyos ang pagpapala. Pero, tika muna. Kailangan tingnan natin, ano ba yung utos? Hindi basta-basta ibibigay ng Diyos yan. Hindi kayang linlangin ng tao ang Diyos. Kailangan muna nating sundan yung kanyang panuntunan, yung kanyang mandato. Ano ba yun? Kailangan nating sundin. Kaya nga po, ang sikreto, para makamtan po natin yung pagpapala ng Diyos, ay gamitin natin yung sinabi po dito. Sa takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya ring gagamitin ng Diyos para sa inyo. Okay, so sa buhay ko po, magbibigay lang po ako ng kaunting testimony bago po ako magtapos. Ako po kasi ay lumaki na ang nanay, single parents po. Nag-iisa lang po ang nanay ko sa aming pagpapalaki. At wala po kaming magandang hanap buhay. Ang pinagkakitaan po ng nanay ko noon, nakikipag-barter lang po siya. Yung mga mangingisda sa amin sa probinsya, inaabangan niya, at yung kanilang huli, siya ang nagtitinda. Wala po siyang puhunan. Yung kanyang commission lang po, ang kanyang nagiging kita roon. No? So doon lang po kami napapakain. At pag panahon po na malakas ang dagat, at panahon naman ng tag-ani, na mga halaman, ang nanay ko rin po naman ay, ang ginagawa niya po, nangungutang siya ng tinapay sa bakery, at pinapapalitan niya po yan doon ng mga mais buo. No? At kami naman, binibilad namin yung mais, nilulugas namin, saka namin binibinta. So, pag nabinta po yon, binabayaran ng nanay ko yung kanyang inutang na tinapay, at yung kita, yun po ang aming kinakain. Pero tandang-tada ako po, sa mga panahon pong yon, 1978 to 80, grade 1 po ako, elementary ako noon, tumutulong na po ako sa nanay ko. Nagbabagins po ako, o kaya yung porter, ba ang tawag doon? Porter, no? So, nagbabagins po ako doon sa may mga tindahan, nagbubuhat ako ng mga box, mga case ng soft drink, no? Ang bayaran po namin noon mura pa lang. No? 10 centavos, 25 centavos. Kumikita po ako ng 200, 250 hanggang 5 piso. Lahat po yun binibigay ko sa nanay ko. Binibigay ko po sa nanay ko lahat ng aking kinikita. Maging nung ako'y naging high school na po, sumasama ako sa pangingisda sa amin. Lahat ng kita ko, binibigay ko sa nanay ko. Hindi po ako nagtitira sa akin. Pero alam niyo ba yung kagandahan? Pag ako'y humingi sa nanay ko, binibigay niya naman ako. Sobra pa kung kukwentahin ko doon sa aking binigay. No, ako po ay pumunta ng Maynila, 1986 po ako pumunta ng Maynila. Nagkatrabaho, nagbibigay pa rin po ako sa nanay ko. Dumating ang punto na ako ay nakapag-asawa, at nang ako'y nakapag-asawa, nang kami ay nagkaroon ng anak na isa, doon ko po nakilala ang Diyos sa buhay ko. May isang tao lang pong makulit talaga. Makulit na makulit. No? Hindi tumitigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga, dito po sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, kulitan lang po ito. Pag nakulitan sa iyo ang tao na binabahagian mo, tiyak, madadala mo yan sa Panginoon. No? Kulitan po ito. At yun po ang nangyari sa akin. Ako lang po ay kinukulit palagi. Iniiwasan ko, pero nililibre niya ako sa pamasahe, no? Nililibre niya ako ng mga merienda. Pero ang kapalit noon, binabahagian niya ako ng salita ng Diyos. Palagi yan. Basta tuwing magkikita kami, binabahagian ako ng salita ng Diyos. Hanggang sa puntong naasar ako. Para ba ako naasar? Sabi ko, punta nga ako sa church nila. Patunayan ko nga ang sinasabi nito. At nung pumunta po ako sa church, nakita ko po, naunawaan ko po, kaya pala binabahagi sa akin ang salita ng Diyos. No? Para ito ay may apply sa buhay ko. Sa madaling salita, no, nagpatuloy po ako ngayon sa pag-attend sa gawain ng Panginoong Hesus. At doon ko po narinig
na kailangan magbigay sa Diyos nung tithes and offering. Dahil noon sa mga panahong yon, ako po ay nagtatrabaho, ang sweldo ko po, pag nagsweldo ako ng Sabado, pagka Lunes po, nangungutang na kami ulit. Utang ang aming kinakain. Pero dahil nga po ako ay na-challenge sa pagbibigay, sinubukan ko po na magbigay ng aking tithes. Alam niyo po ba ang nangyari? Nakalimutan ng misis ko yung aming ulam na prito sa lamisa. Walang takip. Dumating kami yung pusa nanunood sa ulam. Sabi ko, praise God! Hindi naman aming pusa to. Pero yung ulam pinanonood lang. Grabe naman ang Diyos, sabi ko. Yun po ang unang experience ko nung binigay ko yung aking tithes. 1990 po yun. 1990 to 1991. No? At sa panahong pong yun, hindi na po ako tumigil sa pagbibigay ng aking tithes. Dumating ang punto na ang aking trabaho ay ililipat sa Laguna. Dito ako nakatira sa TS Cross, iniisip ko ang pamasahe malayo. Tapos ang araw ko lang noon, ang minimum pa lang noon ay 85. No? Sabi ko, magre-resign na lang ako. So nag-resign po ako sa madaling salita. Binigyan po ako ng company ng 9,000 for my separation. No, 9,000 po. 7 years akong nagtatrabaho, 9,000 ang binigay sa akin. Sabi ko sa Lord, binigay ko yung 10% no, sa Lord, sa 9,000. Sabi ko sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng tamang pananaw sa natitirang pirang ito. Ayaw ko na po magtrabaho. Kasi gusto ko pong maglingkod sa inyo. Alam nyo ba, ang naisip ko magbindor. Nagbindor po ako sa mga panahong yon. No? At sa akin pong pagbibindor, tuloy-tuloy po ako sa pagbibigay. Sabi nga sa akin, ng mga kasama kong bindor, bakit ikaw, ang pinakamalakas na bindor ay Saturday and Sunday? Bakit hindi ka nagtitinda? Sabi sa akin ganon. Sabi ko, yung Monday to Friday, sapat na pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Yung Saturday and Sunday, para sa Lord yan. Kaya po ako noon, mainit ako. Kung saan-saan ako dumadalo ng mga gawain. Kahit nga po, sa women's, umaatin ako. Pag sinabi po ng aking mentor na si Pastor Rami, sama ka sa amin, sa Tondo tayo, sama po ako. Sama ka sa amin, sa paliparan tayo, sama po ako. Palagi po akong sumasama kay Pastor Rami. Patuloy po ako nagbibigay. No? So, sa panahon na yon, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy niyang ipinagkaloob sa akin. Pero dahil tayo po ay tao, hindi po tayo exempted sa mga bagay na nangyayari. Naranasan ko po, no, sa pagpapala ng Diyos, nagkaroon po kami ng problema. Lahat ng aming inipon, nawala, na-was out. Una, nung manganak ang misis ko ng cesarean, nagkaroon na kami ng mga pautangang bigas. Nagkaroon ako ng mga pautang na bigas. Hanggang ngayon, mayroon nga may utang. Pero hindi ko na sinisingil yon. Kasi ang Bible naman, pag 7 years na utang sa'yo, huwag mo nang singilin. Kaya pinabayaan ko na yon. No? Pangalawang nangyari sa amin, yung aking anak na panganay, nabali yung kanyang spinal. No? Dinala namin sa PGH. Ang sabi ng PGH, ang tubo ng spinal ay millimeter per year or per month ba yun? No? At ang gamutan po nito ay matagal. 2 years or more, o sabing ganon. No? Tapos, alam nyo ba napakabuti ng Diyos? No? Dahil ako ay nagbibigay ng aking tithes, yung pagpapala ng Diyos ay patuloy niyang ibinibigay. Alam nyo ba na ang PGS pala ay mayroong foundation? Lahat ng gastusin ng anak ko sa loob ng gamutan, sinagot ng PGH. Alam nyo ba yung kanyang gamot sa panahon yon? 28,000 per day. For antibiotic pa lang yon.
At ang nakita ko rin po doon, kumilos talaga ang Diyos. Yung mga doktor, binibigyan kami yung pagkain nila, yung Wendy's, yung Jollibee, McDo, binibigay sa amin. Yung mga intern doon, binibigyan kami ng pera, 300, pag minsan 500, pang merienda lang namin. Napakabuti ng Diyos. Parang doon na kami nakatira sa PGH sa mga panahong yun eh. Pero ang Diyos hindi po nagpapabaya. No? At tuloy-tuloy po yung aking ginagawa. No? So, sa akin pong pagbibindor, dahil hindi ko po pinababayaan ang aking pagbibigay, may mga taong lumalapit sa akin, nanghihiram, no? Bigay lang ako ng bigay. No? Kasi sabi naman ng Diyos, ang lumapit, pahiramin mo, wag mong hihindian. No? O ngayon, huwag kayong lalapit sa akin. O, diba? Pero yun nga po, alam nyo ba, ang Diyos, ang pagpapala niya, hindi naman yan agad makukuha mo, kaagad-agad. Sa kasalukuyan po, purihin po ang Diyos ngayon sa buhay ko. No? Ang dating bahay ko na lawanet, ginawa niyang third floor. Ang dating bahay ko na lawanet, no, hindi lamang third floor, nagkaroon pa po kami ng mga bahay na paupahan. Nagkaroon po kami ng maliit na farm sa province. No? Nagkaroon po kami ng masasabi kong maayos na estado ng buhay. Hindi pa po ako pastor, nangyari na yon. At nung ako'y tinawag na ng Diyos na pastor, establish niya na ang lahat. Kaya pala, nakita ko, kapag tayo ay nagbibigay, yung pagpapala ng Diyos, ibibigay niya. Pero, hindi po ang Diyos malilinlang ninuman. Dadaan ka muna sa isang journey ng buhay na kung saan susubukin ng Diyos yung puso mo. Kaya nga ako, sabi ko, ang panindigan ko, kung si Abraham ay pinangakuan ng Diyos na ang kanyang mga descendant ay magiging sindami ng buwangin at bituin sa langit, nagkaroon po ng duration. Hindi po agad-agad nangyari. No? Kaya challenge ko po kayo mga kapatid, ang pagbibigay po natin ay lifestyle po yan. Upang makita ng Diyos yung ating motibo. Bakit po tayo nagbibigay? Di ba? Bakit tayo nagbibigay? Dahil bakit? Sabi po dito sa Acts chapter 20 verse 35, no? O sa Gawa, kabanatang 20, ang talatay 35, no? Sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal, ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit? Kasi pag walang nagbibigay, walang tatanggapin. Amen po ba mga kapatid? No? At nakita ko, kapag pinahalagaan po natin ang pagbibigay, tiyak na mangyayari po sa atin. No? Una, susundin natin ang Diyos. Pangalawa, makapagbibigay tayo ng karangalan sa Diyos. At pangatlo, tatamasahin natin ang pangako ng pagpapala ng Diyos. Okay, so sa ating pong pagtatapos, no? Sabi po dito sa aking conclusion, Tagalog din po ito, ang pagbibigay ay isang mahalagang prinsipyo ng Diyos na itinatag bilang isang paraan ng pagpapala. Ang ating pagbibigay ay isang dapat na natural na dumating sa ating buhay na inihanda ng Diyos bilang mga kanyang binago. Kaya, kung ikaw ay binago na Kristo, kung ikaw ay isa ng lingkod ng Diyos, kapatid, pahalagahan mo ang pagbibigay. Tiyak, sigurado ang pagpapala ng Diyos ibibigay sa iyo. Okay? So sa ating bago tayo magtapos sa ating closing prayer, no? Muli po, inaanyayahan ko pa kayo
na tayo po ay umawit, no? Sabayan po natin ang awitin na inihanda ng ating worship team para sa ating pagsambang ito. We give you the highest praise, the highest glory today, Lord God. Blessed be your name. Come on, church. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, when I walk through the wilderness. Blessed be your name. Yes, Lord. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will stay. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Hallelujah. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing, every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will stay. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to stay. Blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to stay. Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I'm gonna sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give
Okay, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na to. Na kung saan, Lord, ay iyo pong binuksan sa aming mga kaisipan kung gaano kahalaga ang pagbibigay. Dalain ko po, O Diyos, na ang banal na Espiritu ang siya pong magbukas ng kaalaman ng sa loobin ng bawat nakikinig ngayon na hindi po nila baliwalain ang mensaheng ito sapagkat dito nakasalalay ang iyong pangako na amin pong tatamasahin kapag amin po itong binigyan ng pagpapahalaga. Salamat po, Diyos, sapagkat binigyan mo po ako ng pribilehiyo na maibigay ang mensaheng ito upang maghatid ng pagpapala sa mga taong nakikinig ngayon. God, salamat po. Salamat din po, Diyos, sa aming pong mentor na si Pastor Rami, na kung saan, God, siya ang binigyan mo, Diyos, ng kapamahalaan upang ilid ang iglesyang ito. Salamat po sa kanya at sa kanyang may bahay na si Pastora Adilia, sa kanilang suporta na ibinibigay, O Diyos, sa amin, sa akin, kung paano mas lalo pang mapabuti ang aming paglilingkod. Salamat din, O Diyos, sa mga ginagamit mo sa platform pong ito, sa mga worship team na nagbibigay ng karangalan ng mga awitin sa inyo, O Diyos. Gayon din po, Ama, sa multimedia na siyang susi kung paano ang gawain ito, O Diyos, ay makarating sa iba't ibang lugar ng bansang ito, sa iba't ibang bansa, O Diyos, upang ikaw ay matanyag at makilala. God, dalayan ko, O Diyos, na patuloy na kayo po ang magpala sa bawat isa sa bahagi ng gawain pong ito. Dito at maging sa mga nasa online ay patuloy, O Diyos, nilang maranasan ang iyong pagpapala. Salamat po, Ama, sa inyo po ang kapurihan, sa inyo po ang kadakilaan. Sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak na si Kristo Jesus, at Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Okay, so tandaan po natin, mga kapatid, ang pagbibigay po, ang nagdisenyo nito ay Diyos. Hindi po ito galing sa pastor. Hindi rin po ito tuntunin ng iglesia. Ang pagbibigay po, ang tunay na may layunin nito, ang tunay na may saloobin nito, no, ay ang Diyos. Giving is God's idea. Kaya pahalagahan po natin to. No? Pahalagahan po natin to. Dahil ito ang magdadala sa iyo sa tiyak, sa siguradong pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Okay, so maraming pong salamat sa lahat, no, sa mga multimedia na kasama po natin dito. Sa music team, no, maraming salamat sa bawat isa. Higit sa lahat, sa amin pong pastor and pastora, Rami Adilia Hinares, sa kanilang patuloy na pag-guide po sa amin kung paano po kami patuloy na kanyang ginagabayan upang mas lalong mapabuti ang aming paglilingkod. Maraming pong salamat sa inyo ngayon, nakasama po namin dito. Magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Ang Diyos po ang magbabalik ng lahat ng ating pinagpagalan. Thank you po and God bless sa lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page. Follow us on our Instagram account. And subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online.
by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. I heard a whisper saying, do what I should, keeping me in touch to what is good. But many times I failed him, doing everything I want, doing everything